Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat. Sa mga oras na ito ay patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa na isip mo na salita. O namang mga bagay na hindi mo kinalugdan sa aming mga buhay. Patawad, Ama, sapagkat ikaw ang aming Ama sa kataas-taasan, iyong kaharian. Sapagkat ngayon, Panginoon, ay Father's Day, you are the greatest Father of all. Kaya naman, Ama, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagbati sa iyo ng Happy Father's Day. At sa lahat ng mga katatayan, O Panginoon, nawa, O Panginoon, ay ikaw ang siyang aming maging idolo upang kami ay maging halimbawa ng aming mga anak. Turuan namin sila ng kabanalan. Turuan namin sila sa katotohanan at sa daan ng katuwiran na itinuro ng aming Panginoong Hesus. Upang kami, O Diyos, ay tunay mong maging mga anak. Sapagkat maliban, O Panginoon, na kami lumakad sa katotohanan at katuwiran ng salita ng Diyos, tunay na walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na aming pinagagawa. Kaya naman ang araw na ito, Panginoon, ay pinakadakila. Sapagkat ikaw ay aming Diyos at Ama diyan sa kalangitan. Nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng mga katatayan, O Panginoon, sino man sila, O Diyos, at lahat ng aming mga kapatid, patuloy na ang pagpapala at biyaya ay dumaloy sa kanila ng buong sagana. Patuloy din naming tinataas ang aming Ama sa pananampalataya. Ang aming Greg Durante, O Panginoon, ang aming Bishop Greg Durante at ang kanyang tatlong mga anak. At maging ang aming mahal na pastor sa lugar na ito, na kung saan ay ginagamit, itinatayo mo siya. Upang patpuloy, O Panginoon, na siya gamitin mo sa lahat ng kanyang mga tupang nasasakupan. Upang palakasin, bigyan sila ng pag-asa sa pamagitan ng mga salita na iyong lagi na ibinabahid, dinadaan sa kanyang mga dila. Upang ito'y maging kalakasan ng bawat isa upang magpatuloy sa takbuhin na inilagay mo sa bawat harapan ng bawat isa. Upang tamuhin namin ang gantimpala ay sa pagkatawag na kay Kristo Jesus. Kaya naman ang gawain ito ay patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo. Ang kilos mo, Banal na Espiritu, ang siyang lagi namin asahan, O Panginoon, siyang kikilos, mangunguna sa iyong lingkod na gagamitin at tatayo, na siyang tagapagdala ng mensahe na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan na nanonood ng live streaming na ito. Patuloy, Ama, na sila bigyan mo ng kalakasan ng mga espiritual na mga mata at espiritual na mga tenga upang maunawaan nila ng lubusan ang bawat salita na kanilang maririnig. Sapagkat ang iyong mga salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya naman, Ama, wala kaming gagawin kundi bigay sa iyo lahat ng parangal, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming samo at dalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah. Tunay na, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kaya nga ito po ang araw na ginawa ng Panginoon upang siya po ay ating purihin. Siya po ay ating sambahin. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sige po mga kapatid, sa lahat po ng mga nanunood through live streaming, mga taga BND Morong at lahat po ng mga naaabot ng live streaming na ito, sige po, sabayan niyo po kami sa ating pong pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Good morning po sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, O Lord, we worship you, Jesus. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, we welcome you.
Abba Father, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos, tunay ang katapatan mo ay tunay at ito'y dakila. O salamat sa iyo sa umagang ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, kapatid, awitin mo ang katapatan ng Diyos. Ito'y tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin.
sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan paawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan paawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan paawitan mo ang Panginoon sa umagang ito. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. O Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin
iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Purihin mo ang Panginoon sa umagang ito, kapatid. Sambahin mo ang kanyang dakilang pangalan. Ibalik mo sa kanya ang pagpupuri at pagpapasalamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat at mataas na pagdakila sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Oh, Jesus. Search me, O God, and know my heart today. Try me and know my thoughts. Praise God. Hallelujah. Siyasatin mo, O Diyos, ang aking puso sa umagang ito. Praise God. Christianity is unique among world's religion. Naiiba po ang Kristyanismo sapagkat puso po ng bawat isa sa atin ang pinag-uusapan. When you claim you are a Christian, God knows the intents, the motive. Siya ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso. Praise God. Kaya sa umagang ito, iniaalay po namin ang aming mga puso sa umagang ito. Ikaw po ang nakakikita. Ikaw po ang nakakabatid sapagkat ikaw ang Diyos na laging nakatingin sa aming mga puso. Kami pong mga tao, ang aming pong paghatol ay sa panlabas. Subalit ikaw ang Diyos na laging ang batayan ay ang puso ng lahat ng tao. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior,
know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse Me from every sin and set me free. Ayaw po naming mahiwalay sa iyo. Our desire is to be with you, to live with you, mamuhay na kasama ang Diyos dito sa lupa. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu. Sinugo ka ng Diyos upang kami turuan, upang kami tulungan, sapagkat kami mahina, sapagkat kami walang alam. Kailangan ka namin. Our helper, our master teacher, our tour guide, the Holy Spirit. Mahina po kami. Wala kaming magagawa sa ganang aming mga sarili lamang. Ang alam namin, kami iyong kinaawaan, kami iyong tinawag, kami iyong pinili. Praise God. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, patnubayan mo po kami. Ayaw naming maging ligaw sa iyong harapan. Nais naming lumakad araw-araw kasama ka. Praise God. Hallelujah. Set my spirit free, that I might worship Thee. Set my spirit free, that I might praise Thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship Thee. Set my spirit free, that I might worship Thee. Set my spirit free, that I might praise Thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship Thee. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito na minsan pa kami binigyan mo ng pagkakataon na ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming paglingkuran at pasalamatan.
Oh, we owe you everything, Lord Jesus. It is you. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakatatayo sa iyong banal na harapan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naging matuwid. Panginoong Hesus, ikaw ang aming kabanalan. Ikaw mismo ang aming katuwiran. Tulungan mo po kami sa pamumuhay dito sa lupa na makalakad sa katuwiran, sa kabanalan, at sa banal na pagkatakot sa Diyos. Gabayan mo po kami sa tuwina sapagkat kami po'y mahina. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na maipamuhay namin ang Ebanghelyo, na maipamuhay namin ang salita ng Diyos na aming pinakikinggan, na aming pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Praise God. Open the eyes of our heart, Lord. We want to see, we want to know, we want to live with you, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Buksan po natin ang Bible natin sa John 17. Simulan po natin ang ating gawain sa umagang ito sa John 17, verse 19. Praise God. Gamit ko po ngayong umagang ito ang Mabuting Balita, Biblia, MBB, Tagalog. Ito po ang nangyari po itong prayer na ito ng Panginoong Hesus noon siya po ay, nung gawin po yung Last Supper, yung pong banal na hapunan. Ito po yung malapit na siyang dakpin. Malapit na po siyang ipagkanulo. Malapit na po siyang maipako sa krus. Ito po yon, nangyari po itong panalangin ito na very specific and very precise. Praise God. Ang sabi po sa verse 9, idinadalangin ko sila. Praise God. Bakit po very precise? Very specific po ang kanyang prayer request. Hindi po, not everybody, hindi po ang unbelieving word ang kanyang ipinapanalangin. Ang kanya pong ipinapanalangin ay mga mananampalataya. At nung panahong iyon, ang kanya pong pinatutungkulan ng panalangin ay yung pong 12. The 12 disciples. Pero rito po sa ating panahon, ang tinutukoy po rito ay ang church, the body of believer. He is praying for you. He is praying for me. Specifically. Praise God. Hallelujah. Mismong ang Panginoong Hesus ang dumadalangin sa Ama at ang kanyang ipinapanalangin ay ang mga mananampalataya. He is praying for the church, you and me. At very significant at very powerful ang prayer request na ito ng ating Panginoong Hesus na up to this very moment, talagang very applicable po ito sa kalagayan ng simbahan sa ating panahon. Sapagkat tayo po yung binigyan ng utos. Tayo po yung may specific instruction. Tayo po yung ginawaran ng tinatawag na Great Commission. Sa atin po yan naiatang. Kaya sa atin po nailagay yung burden. Ano pong burden? Na ang Ebanghelyo ay kailangang maipangaral. At ang kanya pong naatasan ay ang simbahan. Hello? Mayroon pong layunin kung bakit mayroong simbahan. Mayroon pong layunin. Ito po ay nag-i-exist. Ito po ay itinatag ng Diyos para po sa kapakinabangan ng alin?
the word that is dying. Kaya po may church, kaya po tayo nag-i-exist for the benefit of mankind. Yun po ang dahilan. At kaya nga, sa umagang ito'y pag-uusapan natin, how the prayer of Jesus be answered. Sapagkat mayroon po tayong part, mayroon po tayong kailangang participation. Sapagkat ito pong prayer na ito ay pangkalahatan, pang body of believer. At bilang tayo po ay bahagi. Tayo po ay bahagi ng body of Christ. Ang body of Christ po ay binubuo ng all believers. Lahat po ng mananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig. Yun po ang church. Lahat po ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Generally, ang tawag po sa atin ay the body of Christ, church of our Lord Jesus Christ. At ang nagtayo o ang pundador po ng simbahan ay hindi ang tao. Ang pundador po ng simbahan ay ang Diyos Ama. Diyos Ama. Nabanggit po yung Ama. Today is Father's Day. Happy Father's Day. Praise God. Napakagandang alalahanin. Napakagandang i-commemorate ang ating Ama na nasa langit. Sapagkat ang atin pong Ama, tingnan po ninyo kung gaano kadakilang bagay ito, na tayo po ay matawag na mga anak ng Diyos. Anong sabi? Behold, masdan ninyo kung gaano kadakilang bagay na tayo matawag na mga anak ng Diyos. Praise God. Nasa puso po natin yan. Ang Diyos po ang naglagay niyan. Ang Diyos Ama. Praise God. Natatag po ang simbahan ng may katiyakan. Sapagkat ang nagtatagpo at nagtayo nito ay ang the God of the Bible. The God of the universe. The makers of heaven and earth. Na itatag at ipinanganak ang simbahan. Praise God. Hallelujah. Sa paanong paraan? Nang kanya pong ipadala ang Espiritu ng Diyos. Matapos na ang kanyang anak na si Jesus ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao, binayaran, bayad ang kasalanan ng lahat ng tao. Lahat po ng tao, lahat po ng henerasyon, lahat po ng nilikha, binayaran because of one perfect sacrifice of the Son of God, and His name is Jesus Christ. At yung pong pag-aalay na iyon ay hindi nagtapos sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung nagtapos doon dahil nang siya po ay umakyat sa langit. After 40 days, praise God, may ipinadala po ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang pinadala? Ang kanyang Espiritu. He sent the Holy Spirit. He sent the Holy Ghost. Praise God. Bakit po sinugo ang banal na Espiritu? Upang itayo, upang itatag ang simbahan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa upper room nung mayroong 120 na nananalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Praise God. Nananalangin, nag-aayuno. Praise God. At sila ay nag-e-expect, sila ay expectant rin sa ipinangako ng Panginoong Hesus, susuguin ko another comforter, ang panibagong mga aliw. Praise God. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, kailangan ako'y umalis. Kailangan ako'y umalis
sapagkat kung hindi ako aalis, praise God, hindi matatatag ang simbahan. Hallelujah! Sapagkat ang tinutukoy niyang simbahan ay ang mga tao na maniniwala at sasampalataya sa Kanya, at ang katawan ng tao ay ginawang templo ng banal na Espiritu. Praise God! Kaya nga po, nagkaroon ng simbahan at ang katawan ng tao ay naging templo mismo ng Panginoong Hesus, naging templo mismo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, nagkaroon ng simbahan because God the Father, na ipanganak po yan ng Diyos sa kanyang puso. Sa pasimula pa, nakaplano na, itinakda na, from the before the foundation of the world. Nauna po yun. Nasa puso po ng Diyos ang simbahan. Praise God. Kaya po niya sinugo ang banal na Espiritu. At dito po sa ating pinag-uusapan, nangyari po ito nung siya'y malapit ng ipagkanulo. Nangyari po ito nung malapit na siyang patayin. Nangyari po ito nung bago mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Hesus ay nanalangin. At ito pong panalangin ito ay very powerful and very remarkable. Sapagkat dito po, sa panalangin ito ng Panginoong Hesus, nakasalalay yung pong sinasabi nating glorious and triumphant church. Maluwalhati at makapangyarihang simbahan. Mangyayari po ito. At ito po yung nakasalalay dito po sa prayer request na ito na kung saan, praise God, mayroon po tayong participation. Mayroon po tayong kailangang gagawin upang mapulpilled ang prayer na ito ng Panginoong Hesus sa John 17 verse 9 to 11. Idinadalangin ko sila. He is praying for you. He is praying for me. He is not praying for the unbeliever. Ikaw kapatid na nakaupo sa inyong bahay ngayon, He is personally praying for you. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko. Nakita po ba ninyo? He is not praying for the unbelieving world. He is not praying for the dying world. He is praying for the church. Hallelujah! Kaya nga po ang simbahan ay nag-i-exist. Mayroon pong kadahilanan para po sa sanlibutan na patungo sa pagkapahamak. Praise God. Kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Napakaklaro po. Napakaliwanag po. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos Ama, God the Father, personally handpick you. Praise the Lord. Tingnan po ninyo yun sa Biblia ninyo. Personal na ikaw ay tinawag ng Ama. Ang Diyos Ama po, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, kaya tayo nakalapit kay Jesus. Kaya po tayo na born again. Kaya po tayo na saved. Kaya po tayo naligtas. Personal po na tayo kinawaan. Personal po na tayo pinili ng Diyos. Tandaan natin, walang makalalapit sa Diyos anak. Walang makalalapit sa Panginoong Hesus malibang ilapit ng Ama. Hello. Kilala ka ng Diyos personal. Hallelujah. Kaya tingnan po ninyo kung gaano itong tinanggap natin ito. Ito po ay napakadakilang bagay. Sapagkat ang author po ng kaligtasan, ang author po ng simbahan, the author of salvation is God Himself. Ang Diyos mismo ang naglapit sa ating tagapagligtas na walang iba kung hindi si Jesucristo. Yun po ang nangyari.
Hindi po tayo makatatawag kay Jesus ng Panginoon at tagapagligtas malibang ilapit tayo ng Ama sa kanyang anak na si Jesus. Praise God. Hallelujah. Sapagkat sila'y sa iyo. Praise God. Sabihin mo nga sa umagang ito, I belong to God. Ulitin mo, I belong to God. Praise God. Hallelujah. Tiyak ano po? Sigurado ano po? Ikaw at ako ay sa Diyos. Ikaw at ako ay may nagmamay-ari. May nagmamay-ari sa atin. Pag-aari tayo mismo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ikaw at ako ay para sa Diyos. Sino po ang gumawa nito? Ang Diyos mismo. Verse 10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Nakita po ba ninyo ang partnership ng Diyos Ama at ng Diyos Anak? Si Jesus mismo ang nagsabi, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Praise the Lord. Ako ay kay Jesus. Ikaw ay kay Jesus. Tayo ay sa Diyos Ama. Ikaw ay sa Diyos Ama. Verse 11, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Ito nga po yun. Malapit na po siyang mamatay. Malapit na po niyang bayaran ng kasalanan ng tao. At para mabayaran ang kasalanan nating lahat, kailangan siya'y mamatay. Yun po ang kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan ng bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan. Naging kasalanan, naging pambayad ng ating mga kasalanan, naging pantubos. Yun po ang kanyang misyon. Ang kanya pong misyon kung bakit siya nagkatawang tao upang maging pantubos sa kasalanan. Nino? Ng lahat ng tao. He became a ransom to all. Praise God. Hallelujah. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ang sabi ni Jesus, iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ano ang layunin kung bakit kailangan siyang umalis? Upang matatag ang church. Upang magkaroon ng simbahan. Ating Panginoong Jesus, kailangan siya'y umalis sapagkat kung hindi siya aalis, walang church sapagkat hindi darating ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi darating ang banal na Espiritu sa akin. Walang simbahang matatatag. Walang simbahang matatayo sapagkat it is the person of the Holy Spirit. Kaya po, nagkaroon ng katawan ni Kristo sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at kaya nga po natatag ang simbahan ng ating Panginoong Hesus because of the person of the blessed Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Pero tingnan po ninyo ito, ang sabi ni Jesus, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Tayo po ang tinutukoy. At ano ang narito sa sanlibutan? Kapighatian. Ano ang narito sa sanlibutan? Problema. Kagulumihanan. Kapighatian. Kadalamhatian. Mga pagsubok. Mga problema. Mga bagay na wala kang kontrol. Praise God. Wala tayong kontrol sa mga nangyayari dito sa lupa. Pero tayo po ay kanyang ipinapanalangin. At pakinggan po ninyo ang kanyang prayer request. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa
gayon din naman sila'y maging iisa. Wow! Praise God! Hallelujah! Ito pong prayer na ito, it will make you shout, Hallelujah! It will make you shout, Amen! Bakit po? Ang nakataya po ay ang pangalan ng Diyos. What is at stake? The very name of God. Ang nakasalalay po sa prayer request ng Panginoong Hesus upang tayo ingatan dito sa mundong ibabaw na ito na maraming problema, na maraming pagsubok, na maraming kapighatian. Praise God. Hallelujah. Ingatan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Preserve them according to the power of thy name. The devil cannot touch our life. Hindi po tayo kayang daigin ng kaaway na si Satanas sapagkat ang itinaya po sa prayer request na ito ng Diyos ay ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Alam po ninyo ang kapangyarihan ng kanyang pangalan? There are 12 revelation of the name of God. There are 12 names, there are 12 revelation. Although this is not my topic, pero napakahalaga po na i-touch natin. Ang ibig sabihin, kailangang nauunawaan natin ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Yung pong kapangyarihan ng pangalan ng Diyos, ipinagkaloob niya sa kanyang anak na si Jesus. Hallelujah! Napakahalaga po nito. Na-discover po ito ng mga dakilang lingkod ng Panginoon sa Biblia. Natuklasan po nila ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Ang isang pangalan na alam natin ay pinangalanlan ni Abraham ang Diyos bilang si Jehovah Jireh. Napatunayan niya na ang Diyos, God will provide. Napatunayan ito ni Abraham. Praise God. Kaya, yung pong 12 revelation, yung pong 12 names of God, lahat po ito, ang kalikasan po ng pagka-Diyos ay nakasalalay sa kanyang pangalan. At bawat pangalan ng ito ay may kapahayagan kung anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Kung anuman ang iyong sitwasyon, kung anuman ang iyong pangangailangan, ito'y napapaloob sa pangalan, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Praise God. Ang isa pang pangalang kilala natin, sa panahong tayo ay may sakit, binanggit po ito sa Exodus. Praise God. Ano po ang sabi ron? He is the God that healeth thee. Ano yon? Exodus chapter 4. Ako ang Diyos na sa iyo'y nagpapagaling. Nasa book of Exodus. I am the Lord that healeth thee. Praise God. Pangkaraniwan pong nating kinakaharap, sakit, karamdaman, kahirapan, kamatayan. Lahat po yan ay napapaloob sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Sa ating panahon, praise God, siya po si Jehovah Rapha. Ang sabi ng Biblia, He is the God that healeth thee. At lahat po ng pangalang ito ay the manifestation of the power of God being revealed in the life of our Lord Jesus Christ. Kaya yung pong pangalang iyon ay na-reveal na lamang sa isang pangalan. 12 pangalan, 12 kapahayagan. Yung pong pangalang iyon ay nahayag na lamang sa isang pangalan. At ang pangalang ito
ay ibinigay ng Diyos sa kanya ang pinakamataas na pangalan, na kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod, na kung saan ang lahat ng labi magsasaysay. Siya lamang ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Praise God. Hallelujah. The name of God is at stake. Sa ating buhay, sa ating panahon, sa simbahan ng ating Panginoong Hesus, the very name of Jesus. Yun na po ang pinakamataas na pangalan. Mas mataas po yun sa pangalan ni Jehovah Jireh, sapagkat yun po ay isa lamang katangian ng ating Panginoong Hesus. In the name of Jesus. Nakita po ba ninyo kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng kanyang pangalan? Kapag po tayo nagpe-pray, praise God, kanino pong pangalan ang ating isinasaalang-alang? Kanino pong pangalan ang isinasaalang-alang ng kanyang Ama na nasa langit? Di po ba ang pangalan ni Jesus? Praise God. Hallelujah. Sige, ituloy po natin sa verse 20. Ang kanya pong prayer request, ang ating pinag-uusapan sa umagang ito. Ang buhay po natin nakapreserve. Ang buhay po natin nasa kamay ng Diyos. Praise God. Sang-ayon sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang nakataya po rito mismo ay ang Diyos at ang kanyang pangalan. The reputation, the very reputation of God is at stake. Nakataya ang pangalan ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya. Kaya siguraduhin mong ikaw ay sumasampalataya. Make sure you believe God the Father. Make sure you believe God the Son. Make sure you believe God the Holy Spirit. Because ang sumasampalataya, hindi mapapahiya. He who believe will not be put to shame. Hindi po mapapahiya ang isang sumasampalataya. Praise God. Kaya nga po, pangalagaan natin ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin, buhay na walang hanggan. Ang tinanggap natin, kaligtasan. Ang tinanggap natin, pananalig. Pananalig. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sabi mismo ng Panginoong Hesus, ang may pananalig. Praise God. Walang talo. Walang talo ang may pananalig. Praise God. Hallelujah. Verse 20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko sa kanila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin. Doon muna tayo sa verse 21. Pag-usapan po natin ito. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Praise God! Maging isa nawa sila kung paanong tayo ay isa upang ang mundo ay maniwala na ako'y iyong sinugo. Unity. Yun po yung
second part ng kanyang prayer request, pagkakaisa. Unity is the most difficult task to achieve sa church. Pinakamahirap po na ma-achieve ang pagkakaisa sa simbahan ng ating Panginoong Hesus at this point in time, sa ating panahon. At alam po nating lahat yan. Pag sinabi pong denominational, ang ibig sabihin po niyan ay division. Pag pinag-usapan po yung mga fellowship na ating kinabibilangan, iba't iba po tayo ng simbahan. Iba't iba po tayo ng mga pastor. Iba't iba po yung ating mga aral at mga turo na ipinangangaral. Kaya ang simbahan po ay hiwa-hiwala, pangkat-pangkat. Hindi po nagkakaisa ang church. Pero ito pala ay prayer request ng ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo ang diablo, ang demonyo. Praise God, tuwang-tuwa po siya kapag po ang simbahan ay bukod-bukod, pangkat-pangkat at hindi nagkakaisa. Sapagkat kapag po tayo ay disunited, praise God, hallelujah, wala pong kapayapaan ang simbahan. Wala pong kapayapaan ng simbahan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung paano Ama, ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila na maging isa. Ipinakita po ng Panginoong Hesus ang kanilang partnership ng kanyang Ama na nasa langit. They are in one. Sila po ay, they work as a team. Mayroon pong teamwork. Mayroon pong teamwork. Si Jesus at ang kanyang Ama na nasa langit. Wala po siyang ginawa na sa ganang kanyang sarili lamang. Wala po siyang itinuro at ipinangaral na sa ganang kanyang sarili lamang. Ang kanya pong pagpapatotoo, may nagpapatotoo sa kanya, ang kanyang Ama na nasa langit. Praise God. Kaya they are united. United po sila. They are one. Iisa po sila. Yung sinasabi ni Jesus, yun ang narinig niya sa kanyang Ama. Ang kanyang ginagawa, yun ang ginagawa ng kanyang Ama. Kaya sila ay partner. Praise God. Sa basketball po, ang malakas na team ay hindi po yung maraming superstar na mga player. Ang malakas pong team, ang malakas pong kupunan ay yung pong mayroon tinatawag na teamwork. Yung pong may tinatawag na team play. Team player. Mayroon pong teamwork. Ang kanilang laro ay naroon po yung tinatawag na pagkakaisa, pagkakasundo, at lahat po ay ginagawa yung kanilang role. Dahil ang basketball po, binubuo po ito ng 5 tao. Guard, forward, center. 5 po yun. 2 guard, 2 forward, at 1 center. At lahat po yun ay may kanya-kanyang gawain. Hindi po pwedeng manalo ang kupunan ng basketball ng isang magaling na basketballista lamang. Kailangan yung pong 5 ay effective, efficient, at team player. Ganyan po ang matagumpay na basketball team. Ganon rin po sa simbahan. Ganon rin po ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya po ang Panginoong Hesus hanggang ngayon ay talagang napatunayan yung kanyang dakilang pagtatagumpay dahil siya po ay in perfect unity with His Father. At yun po ang kanyang request sa simbahan ng ating Panginoong Hesus na sila'y magkaisa. At ito pong pagkakaisang ito ay napakahirap ma-achieve ng simbahan. Kaya ito, sa simbahan po ay marami po riyan ang pagkakabahabagi.
Ang dami pong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi sa church. Kapag po may kainan, kapag po may paglilinis ng pinggan, kapag po may pagluluto, kapag po may pagdadala ng pagkain, marami pong maririnig kang mga salita at mga puna. Mayroon pong mga kritik sa loob ng simbahan. Praise God. Kaya ang hirap pong ma-achieve ang pagkakaisa. Sapagkat naroon po yung tinatawag na pagkakabahabahagi, pagkakaiba-iba ng ating mga personality. Praise God. Kaya aayaw na ayaw po ng dyablo na tayo magkaisa. Tuwan-tuwa po siya kapag po tayo ay nagkakabahabahagi. Tuwan-tuwa po siya kapag mayroon sa ating ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo. Praise God. Tuwan-tuwa po siya roon sapagkat ako po'y may alam ng prayer group. Magkakasama po sila sa prayer. Pero pagtalikod po nila, sila po ay may mga issue sa isa't isa. Sila po ay may mga salita laban sa isa't isa. At sila po'y nananalangin palagi. At sila po'y, ako po'y naniniwala, hindi po nila mararanasan ang presensya ng Diyos. Ang presensya po ng Diyos ay magiging mailap kapag po ang simbahan ay mayroong bulong-bulungan. Mayroong bulong-bulungan. Mayroong disunity. Mayroong pagkakabahabahagi. Praise God. Hindi po nila mararanasan ang kapayapaan. Hindi po nila mararanasan ang presensya ng Diyos. Yun po ang worst. Ang pinaka-worst po ay no presence of God. Kapag ang simbahan po ay punong-puno ng pagkakabahabahagi, ng pagpangkat-pangkat. Kaya mapapansin mo, sa simbahan po, nariyan po yung conflict. Nariyan po yung division. Sapagkat kapag po yun ay nangyayari, ang dyablo po ang nasa ating kalagitnaan. Aayaw na ayaw po ng demonyo na tayo'y magkaisa. Tandaan mo yan. Praise God. Hallelujah. Verse 22. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito'y malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. How the prayer of Jesus be answered? Mayroon po tayong part. Mayroon po tayong gagawin. Ano po ang ating part? Ano po ang ating gagawin? Kailangan pong tayo ay nagkakasundo. Kailangan pong tayo ay nagkakaisa. Kailangan pong tayo ay mayroon tinatawag na teamwork sa simbahan. Praise God. Hallelujah. Yung pong kaluwalhatian, the glory that God the Father gave to Jesus Christ, ibinigay po ito sa simbahan. Pero bakit po yung manifestation ng gloria na ito na ibinigay sa Panginoong Hesus at ibinigay sa simbahan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, bakit po ito napipigilan? Bakit po ito nahahadlangan? Mayroon pong bumabara. Mayroon pong kahadlangan. At ang dahilan po, dahil po sa simbahan ay mayroong pagkakabahabahagi. Mayroon pong disunity. Praise God. Hallelujah. Ang talagang target po ng diablong si Satanas para po hindi maging effective ang simbahan ng ating Panginoong Hesus sa ating panahon, tayo po ay mag-away-away. Tayo po ay magbangayan. Tayo po ay wag magkasundo. Praise God. Hallelujah. Kaya maging matalino po tayo.
Huwag po nating hayaang tayo ang magiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Huwag po nating hayaang tayo ang magiging dahilan ng ating hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo. Sapagkat napakahalaga po ng relasyon natin sa isa't isa. Ito po yung binigyan din ng Panginoong Hesus kung paano ang relasyon ko sa Ama, gayon nawa ang maging relasyon ninyo sa isa't isa. Upang maniwala raw po ang unbeliever na sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Ang hirap po kung mismong magkakasama sa simbahan ay magkakaaway. Ang hirap po kung mismong tayong magkakapatid ay hindi nagkakaisa, hindi nagkakasundo, wala po yung lakas. Gusto po ba nating maranasan ang lakas ng kapangyarihan ng simbahan? Ano po ba ang lakas at kapangyarihan ng simbahan? The anointing of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit. Yun lagi ang ating ipinangangalandakan. Yun lagi ang ating pinagsisigawan. We have the anointing of the Holy Spirit. We have the unction of the Holy Spirit. Yung ba'y may katotohanan? Mayroon po yung katotohanan. We have the Holy Spirit. We have the unction of the Holy Spirit. Pero bakit po ang manifestation ay mahina? Ito po yun. Because the church is disunited. Hallelujah. Sapagkat ang simbahan po ay hindi nagkakaisa. Sapagkat ang simbahan po ay magkakasalungat. Praise God. Nariyan po ang tinatawag na factionalism. At yun po ay magdudulot ng alin? Magiging mahina po tayo. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon ng buong may kalakasan kung tayo-tayo po ay hindi nagkakasundo. Ang atin pong lakas ay ang ating pagkakasundo-sundo at pagmamahalan at pag-iibigan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Romans 15, verse 5 and 6. Tingnan po ninyo ito. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nagkakaisa kayong nagpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. This is the principle or doctrine of unity that Jesus Christ is talking about. Nang si Apostol Pablo po ay nagsimula ng magministeryo. The founder of many churches, Apostle Paul, nakapagtatagpo siya ng napakaraming churches sa Corinto, sa Galacia, sa Roma, sa Thessalonica. Yan pong mga churches na yan, ang pundador po ay si Apostol Pablo. At bakit po niya ina-achieve? Mayroon po siyang katuwang. Mayroon po siyang kaisa. Mayroon po siyang mga associate. Kaya alam na alam niya yung effectiveness ng doctrine of unity. Praise God. Kaya po, mabagal ang pagunlad ng simbahan. Dahil nga po sa problema ng hindi pagkakaisa. The problem of disunity. Ito po yung pinakamalaking problema sa simbahan. At ito po ang nagpapabagal. Hindi lamang nagpapabagal. Ito yung nag-a-abort ng pangitain ng isang simbahan. Naranasan natin ito sa lugar na ito. At ito'y may katotohanan. Paulit-ulit na mga pangyayari. Paulit-ulit na kwento ng pagkakabahabagi. At mayroon pong nasa likod niyan ang diablong si Satanas. Nasa likod po niyan ang diablo. Nasa likod po niyan si Satanas. Kaya talasan mo, kapag ikaw ang magiging dahilan
ng pagkakabahabahagi. Praise God. Tigilan mo na. Tigilan mo na at humingi ka na ng tawad sa Diyos kapag ikaw ang pagmumulan ng pagkakatisod ng kapatid. Tigilan mo yan. Hindi yan healthy. Sa simbahan ng ating Panginoong Hesus, yan ay sakit na papatay sa malusog at maluwalhati at makapangyarihang simbahan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Do not be part. Huwag kang maging bahagi ng factionalism sa loob ng simbahan. Huwag kang maging bahagi ng pagbubulong-bulungan na makasisira sa pagunlad at pagsulong ng simbahan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Philippians 1:27. Pilipos. Sulat ni Paul sa mga taga-Pilipos, kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak na rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. In one mind, na kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Praise God. Hallelujah! Ang mga sulat po ni Paul sa mga simbahan, binibigyan po niya ng diin kung gaano kahalaga ang one mind and one accord sa church. Kailangan pong iisa ang ating isipan. It's a tough job. Ang hirap po nito. Ang hirap pong i-achieve ng unity sa church. Hindi po ito kaya ng iisang tao. Hindi ko po ito kaya. Hindi ko po ito kayang gawin. It's only by the Holy Spirit. Sa pamamagitan po lamang ito ng Banal na Espiritu. Dahil iba't iba po tayo. Iba't iba po tayo ng pag-uugali. Iba't iba po tayo ng pananaw. Iba't iba po ang ating training program na pinagdaanan. Kaya, mas maganda po na suportahan po natin. Ano ang ating susuportahan? Yung pangitain. Ano ang pangitain? Na ang ebanghelyo ay kailangang maipangaral. Sapagkat doon po nakasalalay sa pagkakaisa ng simbahan. Nakakahiya man po, pero yun po'y may katotohanan. Ang akala po ng ibang pastor, ang kanilang miyembro ay kanyang pag-aari. Hindi ko po pag-aari ang sino man sa inyo. Ikaw at ako ay pag-aari ng Diyos. Yun ang binanggit ko sa inyo kanina. Ang sinasabi ko po lamang, support. Suportahan po ninyo yung mission at yung pong vision ng simbahan. Ano po ba yung mission? Ano po ba yung vision ng ating simbahan? Iisa po. Praise God. Hallelujah. To save. To save. Magligtas ng mga kaluluwa. And make disciples. To win souls and make disciples. To win souls and make disciples. Praise God. Pero bakit napakabagal? Samantalang nung panahon ni Paul, walang internet. Sa panahon ni Paul, lakad lang sila. Ngayon po ay napakadaming sasakyan. Ngayon po ay kahit nasa loob ka ng bahay mo, makaaabot ka sa iba't ibang panig ng daigdig.
Isang click po lamang sa ating internet, makaabot tayo sa Canada, sa Amerika, sa Europe, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng daigdig. Praise God. Pero bakit ang bagal? Bakit ang ebanghelyo ay mabagal? Bakit po ito'y napipigilan? Dahil nga po, yung pong problema ng unity. The problem of disunity in the church, yan po ang nagiging kahadlangan at nagiging problema sa ating panahon. Philippians chapter 2, verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Wow! Praise God! Si Paul po ang nagsabi nito, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Bakit kaya niya ito nasabi? Sapagkat nakita niya ang problema sa simbahan. Nakita niya ang lakas ng simbahan. The strength of the church is be united, be in one mind, be in one heart. Praise God. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo ng isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Praise God. Hallelujah. It's very hard to achieve sa church sa ating panahon. Pero ito po'y prayer request ng Panginoong Hesus. At ako po ay naniniwala, as I deliver the Word of God, the Holy Spirit will minister into our life today. Tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu na ma-achieve ang prayer request na ito ng Panginoong Hesus na tayo magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Being united in the Spirit. Yung po ang tinutukoy. Unity in the Spirit. Pagkakaisa sa Espiritu. At ito ay gawa ng Banal na Espiritu. 2 Corinthians 13:11. Mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng mapayapa. Sagaysa sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Nagdudulot pala ng kapayapaan sa simbahan ang pagkakaisa. Nagdudulot pala ito ng presensya ng Diyos. Peace and the presence of God. Praise God. Bakit raw po nawawala yung kapayapaan? Kapag po may kaguluhan sa iglesia. Pero kapag po may pagkakaisa at pagkakasundo at pag-ibigan ang iglesia ng Panginoong Hesus, ito po ay magdudulot ng kapayapaan. At ito po ay magdudulot ng umaapaw na presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tandaan natin, when 2 or 3 are gathered in my name, He is talking about in one mind and in one accord. Ganun po kasimple. Bakit dumating ang Banal na Espiritu sa upper room? Sapagkat they are in one mind and one heart. They have one accord. Very powerful po pala ang pagkakaisa. Napakamakapangyarihan po pala ang pagkakasundo. Kaya po, pag po mayroong disunity sa church, eliminate it right away. Right away! Tayo po ang gagawa noon sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba at pag-amin. Aminin po natin. Kapag po tayo ang cause ng division, outright, renounce. Ipahayag natin, sabihin natin, aminin natin, akong dahilan ng pagkakabahabahagi. Sapagkat ito po ay magdudulot ng mawawala po yung kapayapaan at yung pong presensya ng Diyos ay hindi natin
karanasan. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. The God of love and peace. Praise God. Hallelujah. 1 Peter chapter 3 verse 8. Dito po ako magtatapos sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Praise God. Binigyan ng diin, ano po? Magkaisa kayo at magdamayan. Mahalaga po ito. Na-practice po ito sa aklat, sa Book of Acts. Kaya po naranasan nila yung revival, na yung anino lamang ay gumagaling. Napakatindi po ng manifestation ng banal na Espiritu ng panahong iyon. Hallelujah! Sapagkat napakatindi po ng kanilang pagkakaisa. Noong panahon po nila ay walang kinapos, sapagkat yung pong kanilang yaman, pangkalahatan. Pangkalahatan. Yung wala ay binibigyan ng simbahan. Kaya sila po ay namuhay na roon sa tinatawag na divine sufficiency. Wala pong kinapos sa kanila. Sila po ay namuhay na may sapat sa kanilang pangailangan sapagkat sila po ay nagdadamayan. Praise God. Hallelujah! Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Praise God. Kaya nga po, how the prayer of Jesus Christ be answered? Itanong mo yan sa sarili mo sa umagang ito, kapatid. Paano matutugon ang panalangin ng Panginoong Hesus? Mayroon pala tayong parte. Mayroon pala tayong role. It's your role. Tayo pala ay may kinalaman. Roon sa prayer request ni Jesus, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Praise God. Sabihin natin, Holy Spirit, help me. Hindi po natin ito kalikasan. Ano po ang ating kalikasan? Ang kalikasan po natin, tayo po'y makasarili. Makasarili. Pero nang ikaw ay maging Christian, pag sinabing Christian, tingnan mo si Jesus, yun po ang Christian. Christ-like. Yun po ang Christian, Christ-like. We are little Christ. Yun po ang Christ-like. At ano po ba ang buhay ni Jesus? Ang kanya pong buhay, hindi po para sa kanyang sarili. Ang kanya pong buhay, para sa iba. Bakit po may simbahan? Bakit po nag-i-exist ang simbahan? Para ba sa atin lamang? Hindi po. Para po sa mundo na papuntang impyerno. Kaya po may simbahan. Tayo po ay gamit ng Diyos na makapangyarihan sa mundo na papunta sa pagkapahamak. The world is dying. The world is in desperate condition. They need Jesus. And you and me represents Jesus. The church. Kaya po may simbahan ang ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo nag-i-exist. Hindi po tayo natatag. Hindi po nagkaroon ng simbahan para po magtayo ng club. No, hindi po club ang layunin kung bakit itinayo ang simbahan. Hindi po ito barkadahan. Hindi po ito samahan. Praise God. Ito po'y movement ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Upang ang mga tao ay
katagpuin ang kanilang pangailangan sa pamamagitan ng the gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise God! Kaya po tayo po ay nadadaya ng dyablo. Naaalis ang ating paningin sa pangunahin at pinakamahalaga. Dahil nga po, tayo po ay nadadaya ng kaaway na si Satanas. Ang pagkakabahabahagi at ang pagpapangkat-pangkat at paghihiwa-hiwalay ay hayag sa simbahan ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang dahilan kung bakit tayo nagiging mahina. Ito po ang dahilan kung bakit tayo hindi nagiging effective. Praise God! Sapagkat tayo po ay naroon sa tinatawag na kawalan ng pagkakaisa. Praise God! At ito po ang nagpapahina. Ito po ang pumapatay sa pangitain kapag ang simbahan po ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan, hindi pagkakaisa. Kaya pala siya bago umalis, ang sabi niya, mayroon akong bagong utos na iiwan sa inyo, mangag-ibigan kayo, upang sila'y maniwala na kayo'y ngay aking mga alagad. Napakahalaga po na kailangan tayo mag-focus ron sa panalangin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magkaisa. Kaya atin pong pagsumakitan na tayo po'y magkaroon ng tinatawag na unity. Pagkakaisa, pagkakasundo. At ito po ay nag-uugad lamang sa pag-ibig ng Diyos. Praise God. Marami man tayong matutunan, marami man tayong maalaman, pero nang sabi sa sulat ni Paul sa Tiga-Korinto, ano ang mananatili? Faith, hope, and love. But the greatest of them all is love. Subalit, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kaya pala sinabi ng Panginoong Hesus na yun ang pinakadakila. Yung pala ang magiging susi ng makapangyarihan at maluwalhating simbahan ng ating Panginoong Hesus na sasalubong sa alapaap. Praise God. Hindi po niya babalikan ang anemic na simbahan. Anemic. Praise God. Ang kanya pong babalikan ay glorious, maluwalhati, triumphant, matagumpay. At yun po'y ma-achieve when we are united. Tulad mo naman, Ama at ako, na iisa. Very powerful prayer request ng ating Panginoong Hesus na kailangang ating isa katuparan sa tulong ng Diyos Ama, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy ko po kayong ini-encourage na ibigay po ninyo ang inyong tithes and offering para po sa ating mga financial obligation. Next week po ay ang ating 12 years anniversary. Ihanda po natin itong stage at magkakaroon po tayo rito ng, idaraos po natin ang 12 years anniversary with our guest, with our senior pastor. Praise God. Bishop Greg Durante. Kaya encourage you to give your tithes and offering today. As you give your tithes and offering today, God promised an open heaven. God promised blessing. Walang silid na sukat kalagyan. And God promised us that He will rebuke the devil in our life as we give our tenth. Oh, Jesus. Hallelujah. Sige tayo umawit bilang pagtatapos sa umaga. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, kat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan.
Tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, magpakailanman, pagsamba ko'y hiaalay. Walang hanggang ika'y pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, magpakailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Praise God. Sumayin nyo ang habag, ang awa, ang biyaya, at magliwanag ang mukha ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa inyong mga buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. God bless you. To God be the glory. Great things He has done. Amen. Amen.